Habang nasasarapan ay tumirik pa ang mga mata nito na parang manyakol, dahil sa tadyak ng ating bida iwan ko lang kung makakapagbigay pa ito ng binhi sa kanyang magiging asawa. Habang napaluhod na lang ito sa harapan ni Kim Gon, at makikita naman natin sa mukha nito na dinasaktan at halos sasabog na ang mga ugat nito sa mukha. Habang minumura niya si Kim Gon ay may pagbabante niyang sinabi na hindi daw makakaalis ang ating bida dito ng buhay, at di na naituloy ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang bibig na agad bumulwak ang dugo nito habang nakalabas ang dila. At dahil sa lakas ng sipa ni Satanas, ay tumilapon pa ito sa hindi kalayuan. Habang si Kim Gon naman na galit ay hinamon niya ang tirador ng pulutan na kahit tawagin mo pa ang mga kasamahan mo sa inuman para sabay-sabay kong pag-uumpugan mga ulo nyo. Sabay tawag ni Kim Gon sa tagapagsilbi na kung nasaan na ang kanilang pagkain. Habang si Dangguang naman na di nakapagsalita, ay di may pinta ang kanyang mukha habang pinagpapawisan na pinagmamasdan ang lalaking mula sa Kunlun sect. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na naloko na. At habang tulala at di nakapagsalita ay pinagmamasdan naman siya ni Jin Huaran. Habang sa isip naman ni Jin Huaran ay hindi nila nagawang mapigilan ang kanilang cult leader, upang di magdulot ng gulo. Nang bigla na lang sumugod ang mga kasamahan ng tirador ng pulutan, habang sinasabi ng mga ito na nasaan ang sabaw. Ngunit nagalit ang kusinira nila dahil di pa daw siya nakatikim kung anong lasa ng sabaw ay inubos nyo na, kaya inagisan ng patalim ni Jin Huaran ang patay gutom. Naikinabigla naman ng mananap, na agad naman huminto ang dalawa sa kanilang pagsugod. At habang wala ang atensyon ng mga ito kay Jin Huaran ay ginamit niya naman itong pagkakataon upang atakihin ang isa pang kasamahan nito. Habang sinabihan niya ang kanyang kasamahan na may patalim na nakabaon sa dibdib mo. Sabay lingon niya kay Jin Huaran, habang minumura niya ito. Ay sinabihan niya si Jin Huaran na duwag lamang ang magtatapon ng patalim sa kanyang kalaban. Ngunit bigla na lang tinamaan siya ng sipa sa ulo, dahilan upang maging pogi. Pangit niya kasi kaya ayan gihilot gamit ang paa, at dahil sa lakas ng sipa ay sumukarap ang animal. Matapos bigwasan ang pangit na nilalang ay sinunod naman niya ang isa pang pangit na naging pogi. At dahil sa lakas ng sipa ay parang humiwalay na ang kaluluwa ng mandurukot ng tutong. Habang si Jin the Virgin naman ay parang nang-aakit ng manyakol sa poster nito. Bakit kasi nakatuwad ang paglapag ng hayop nato, at nang matapos asikasuhin ni Jin Huaran ang mga miyembro ng Kunlun sect ay tinawag niya ang kanyang mga tauhan na nagtatago lang sa paligid, habang may makikita naman tayong dalawang lumapag sa tabi ni Jin Huaran. At makikita natin ang mga Cocomelon Este, miyembro ng Iron Blood Squad. At tinanong nila ang kanilang kapitan kung bakit sila ipinatawag, sabay nagbigay galang sa kanilang kapitan na si Jin Huaran. Sinabihan sila ng kanilang kapitan na oras na upang magtrabaho, at dugtong pa niya na iniwan kung buhay ang dalawang ito. At kayo na ang bahala sa mga ito, pagkatapos pakainin niyo ito ng Wandering Soul Drug, upang makalimutan nila ang mga nangyari dito ngayon. Ang Wandering Soul Drug ay ang tinatawag na isang gamot na nagdudulot ng mga hallucinations at pagkahilo at bukod sa iba pa. At itapon ito sa isang bahay aliwan kung saan ay maraming bayar ang babae. At dugtong pa niya ng may seryusong mukha na cult leader kailangan nating mag-usap. Habang si Kim Gon naman na pinagpawisan ay napasabi na lang agad ng oo, habang sa kanyang isip naman ay sinabi niya na hindi naman siguro ako aatakihin ulit ng babaeng ito, tama ba? Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin ang tatlo na nakaupo, habang tinatanong si Kim Gon ni Jin Huaran, na kung alam ba nito kung sino ang mga taong binugbog nila kanina, at kung saan itong sect na bibilang. Sumagot naman si Kim Gon na hindi, at di ko rin alam kung saang sekta kabilang ang mga iyon. Seryoso namang sinabi ni Jin Huaran na ang mga iyon ay disciples ng Kunlun sect, ang sekta na kasali sa Merm Alliance ang nagpabagsak sa atin noon. Kung makakalabas ang mga storya sa nangyari dito ngayon, ang nakakapangilabot na nangyari noon sa atin ay mauulit muli. At hindi ko hahayaang mawala ulit sa pangalawang pagkakataon ng cult na ito, dahil parang maituturing pamilya ko na ang mga nandito. At napatahimik na lang si Kim Gon, dahil sa napagtanto na niya ngayon ang kanyang nagawang mali. At naalala na lang bigla ni Kim Gon ang kanyang nakaraan kung saan ay lumaki din siya sa bahay amponan.
At dugtong pa ni Jin Huaran na kailangan muna nilang umiwas sa gulo mula sa Merm Alliance sa lahat ng paraan. At sumagot naman si Kim Gon, na sige, tatandaan ko ang mga sinabi mo. At nagpasalamat naman si Jin Huaran kay Kim Gon, habang si Dongguang naman ay nagtataka na lang na kung bakit ganun na lang kadali ang pagpayag ng ating bida, dahil sa alam naman niya na hindi ito tumatanggap ng mga dahilan. Ang di alam ni Dongguang ay takot ang ating bida kay Jin Huaran, dahil para sa ating bida ay baliw ang babaeng ito para sa kanya. Habang nagtanong naman si Kim Gon kay Jin Huaran na kung ang Hao Clan ba ay related sa Merm Alliance. Sumagot naman ito ng hindi. Ang Hao Clan ay hindi kabilang sa Merm Alliance, at dugtong pa niya na alam kung pagod ka na, ngunit kailangan niyong magtungo agad sa Hao Clan kasama si Dongguang para sa iyong kaligtasan. At nagulat naman si Dongguang na kung bakit siya lang ang sasama sa ating bida, at tinanong niya ito na kung papaano ka naman. Sumagot naman si Jin Huaran na magpapaiwan siya dito upang alisin ang maaaring makitang ebidensya sa nangyaring commotion dito ngayong gabi, kung sakali mang mayroon mang makakaalam. At tumayo na nga si Jin Huaran, sabay hingi ng paumanhin kay Kim Gon, na cult leader, babalik na ako sa aking trabaho. At dugtong pa niya na ipagdadasal ko ang iyong kaligtasan at pagbabalik. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa Hao Clan. Habang nasa loob ng karwahe, ay ginising ni Dongguang si Kim Gon, at sinabihan niya ito na cult leader, nandito na tayo. At makikita natin si Kim Gon na humihikab, at ang pangit pala nito kapag bagong gising. At napamura pa nga ito, habang sinasabi niya na bakit ang tagal natin makarating, at pabulong niyang sinabi na sana ay mayroong mag-imbento dito ng ilang sasakyan. At makalipas lamang ang ilang sandali ay pumasok na sila sa isang silid, habang nagtatanong naman si Kim Gon na kung may tao ba dito. Bulag ata tong animal, kita naman yung tao, bakit nagtatanong pa ang kumag na ito. Habang makikita naman natin ang isang matanda at binabati niya si Kim Gon at Dongguang. At ang cute pa ng pagmumukha nito, parang aso ng kapitbahay nyo. Sabay tanong niya sa ating bida na kung ano ang maitutulong niya sa kanila. At sinabihan naman ni Kim Gon ang matanda na Gramps, narinig ko na may ibinibinte kayong espesyal na alak dito. Na agad namang ikinagulat ng matanda at napatahimik na lang ito saglit, dahil isa lamang ang ibig sabihin ng espesyal na alak. At agad namang nagtungo sila sa isang pinto, at binuksan ito ng matanda, at nang magbukas ay agad silang sinabihan ng matanda na sumunod kayo sa akin habang itinuturo ang daan. Habang si Kim Gon naman ay napapatanong na lang siya sa kanyang isip na kung papasok ba sila sa underground. At bumaba na nga sila sa underground kasama ang matanda, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na sila kung saan naroon ang namamahala, at sinabihan sila ng matanda na tumungo na sila doon sa silid. At nang makapasok sila ay binati agad sila ng tagapamahala sa lugar. Sabay pakilala sa kanyang sarili na siya raw ang namamahala sa Hao Clan Qinghai Province Branch, na si Mengi. Habang tinitingnan niya si Kim Gon, sa isip naman ng mukhang pato na tagapamahala ay minamaliit niya ang ating bida at sinabi nito na ang Blood Death Cult, Mongol Cult, narinig ko na ang lahat ng kanilang nakaraang prestihiyo ay wala na ngayon at kaya ang mga ito ay talagang nasira na. At dugtong pa niya na di ko alam kung tama ba ang aking desisyon na batiin ang mga ito. At tinanong na nga niya si Kim Gon nang may pangmamaliit na kung ano naman ang nagdala sa kanila upang pumunta dito sa kanya. Na agad namang napansin ni Dongguang ang ginawang pangmamaliit sa kanila, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang tono ng pagsasalita ng kumag na ito ay parang nakakaistorbo lang sila sa kanya, at dugtong pa ni Dongguang na nararamdaman ko na parang minamaliit kami ng taong ito. Habang si Kim Gon naman na tahimik ay di pinansin ang sinabi ng lalaki at parang sumakit ang tenga sa tanong ng namamahala. At napangiti nga na lang ito habang sa kanyang isip naman na hindi siya pinapansin ng ating bida. At dugtong pa niya na sinasabi ba ng ating bida na isa pa rin itong cult leader matapos sirain ang cult nito. At sinabihan din niya ang ating bida na isa akong expert sa pag-deal sa mga taong katulad mo. At nagsalita na nga ang namamahala, habang nakangiting aso, ay sinabihan niya si Kim Gon nang may pangungutya, na sana ay hindi ako nakagawa ng mga bagay na kawalang galang sa iyo bilang leader ng The Great Mongol Cult. At dugtong pa niya na ang mababang tao na katulad ko ay hindi maiintindihan ang malalaking ibig sabihin ng mga bagay-bagay, kaya pakiusap,
sabihin mo sakin kung hindi ka komportable sa anumang bagay. Nang marinig ito ni Dangguang ay parang sesabog na ito sa galit. At napangiti na lang si Kim Gon, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na tingnan mo ang anak ng bitch na ito, mayroon ba itong death wish o ano? At nagsimulang tumawa na nga si Kim Gon, na parang baliw habang may madilim na ekspresyon ang kanyang mukha. At sinabi naman ni Mengi na sa tingin ko ay nagustuhan mo ang aking mga biro. At tumawa na rin ito ng malakas, habang ang matanda naman at tinitignan ng mga ito ay napatahimik na lang at pinagpapawisan. Ngunit naging seryoso naman ang namamahala at sinabihan si Kim Gon na kung gayon, kung yun lang ang lahat, ay mauna na akong aalis. Ngunit ang ating bida na walang paki sa sinasabi ng namamahala ay tinanong niya lang si Dangguang, na hindi ba't sinabi mo na ang Hao Clan ay hindi kabilang sa Merem Alliance, tama ba? At sumagot naman ito ng oo, cult leader. Kung gayon, sabay turo sa namamahala na ipinagtaka naman nito. At sinabihan ni Kim Gon si Dangguang na hulihin mo ang asong yan. Na agad namang sinunod ni Dangguang sabay atake niya dito ng kanyang malakas na fist technique. Na makikita natin ang gigil sa mukha ni Dangguang, at buong-buo na sinalo ng mukha ni Mengi, at tumilapon pa ito sa hindi kalayuan dahil sa lakas ng suntok ni Dangguang. Habang si Kim Gon naman na naglalakad papalapit sa mukhang Poto ay sinabihan niya ang namamahala na iniisip mo ba na isa akong tanga, dahil tumawa lang ako sa iyo ng kaunti, ngunit ang isang katulad kong pinuno ng cult ay personal na dumating upang bisitahin ka. At nang makalapit na si Kim Gon ay nanlilisik ang mga mata nito na sinabihan ng mukhang Poto na kaya dapat siyang batiin ng isang taong may mataas na ranggo ng naaayon. Ngunit biglang sinabihan si Kim Gon ng matandang kasamahan nito na sa tingin mo ba, siya ang tunay na namamahala sa branch na ito. At napalingon naman si Kim Gon sa taong nagsasalita. At makikita natin ang matanda, at dugtong pa nito na mukhang may problema ka sa likuran mo, bakit hindi ka muna umupo? Nang marinig ito ni Dangguang ay napamura na lang siya sa kanyang isip at sinabi niya na akala ko ay puro emosyon lang ang ginagawa niya, ngunit ang di ko naisip na ang matandang ito ay ang tunay pala na branch manager sa lugar na ito. Ngunit nang tiningnan nila ito ay para itong hiniwalayan ng kaluluwa sa sobrang takot sa nangyari sa kanyang amo, na halos di may pinta ang pagmumukha nito habang sinasambit ang branch manager. Habang si Dangguang naman na mali ang iniisip ay tumulo na lang ang kanyang sipon sa ilong, at napapatanong na lang siya na kung ano ang nangyayari sa matandang ito. Habang si Kim Gon naman ay napangiti na lang habang sinabihan niya ang matanda na masyadong nakakatawa ang iyong pagmumukha tanda. Ang ating bida pala ay may mabilis na pag-act based on intuition. Katulad na lang ng pagsubok ng mga bago sa kanyang matabang utak. Habang sa labas naman ng Hao Clan ay may taong nagmamatsyag sa ating bida at kay Dangguang. At makikita natin na unti-unti itong naglalaho. Habang sa ibang lokasyon naman ay mayroon ding isang misteryosong lalaki na nakamaskara, at tinanong niya ang kanyang tauhan na kung nasaan na ngayon ang pinuno ng Blood Death Cult, I mean Mongo Cult. At sumagot naman ang kanyang tauhan na ito ay nasa Hao Clan Qinghai Province Branch, kasama ang 5th Elder. At dugtong pa nito na gayon paman ay nagkaroon sila ng insidente sa mga disipulo ng Kunlun Sect, sa kanilang paglalakbay habang papunta sila sa Hao Clan. At sumagot naman ang misteryosong lalaki na kung ang Kunlun Sect ba ang ibig mong sabihin. At dugtong pa niya na hindi naman natin sila pwedeng hayaan na lang na hindi mapaparusahan, di ba? At sinabihan na nga niya ang kanyang tauhan na magpadala ka ng mensahe sa Mongo Cult. At sabihin mo sa kanila na bibisitahin natin sila sa lalong madaling panahon, kaya dapat nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa kamatayan. Balik naman tayo kay Mengi, na makikita natin ang dagwang mukha nito, at napamura na lang siya sa kanyang isip na ang mga Mongo Cult bastards na mga ito. Ang lalakas naman ng loob na atakihin ang isang branch manager ng Hao Clan. At dugtong pa niya na hinding-hindi ko mapapatawad ang mga ito sa kanilang ginawa ngayon. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sinabihan siya ni Kim Gon na oy. Tama na muna yan sa ngayon, at umupo ka na, dahil marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa. Ngunit di na ituloy ni Kim Gon ang kanyang sasabihin dahil agad na sinabi ni Mengi na hindi siya uupo. Habang may galit sa kanyang boses, at dugtong pa niya na papaanong ang isang katulad kung mababang nilalang na katulad ko ay. Ngunit tinanong naman siya ni Kim Gon na kung gusto ba niyang umupo o gusto mong masuntok.
Naikinatakot naman ni Mengi at agad na sinabing umupo na lang. At umupo na nga si Mengi, habang may pagpapakumbaba, at nakangiti nitong tinatanong si Kim Gon, na kung ano ang nagdala sa isang kagalang-galang na pinuno ng cult na tulad mo sa hamak na lugar na ito. Seryoso namang sinabi ng ating bida na gusto kong malaman ang lahat ng mga bagay tungkol sa sekta na kaanib sa Merm Alliance. At sumagot naman si Mengi na nakikita ko. Kung iyon nga, ikaw ay napunta sa tamang lugar. At tinanong niya ang ating bida na kung mayroon pa ba siyang ibang gustong malaman. Sinabihan naman ni Kim Gon si Mengi na naghahanap kami ng kapaki-pakinabang na grupo na magpapahiram sa amin ng kanilang lakas. Sa mga sinabi ni Kim Gon ay napaisip na lang si Mengi na kung nagpaplano ba ang ating bida ng isang digmaan, o ano. At tinanong niya si Kim Gon na kung bakit naman siya kailangan ng ating bida. Ngunit agad siyang pinatigil ni Kim Gon, at seryoso siyang tinanong ng ating bida na kung kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo ang buong detalye. Na agad namang sinabi ni Mengi na hindi, at di na iyon kailangan pang sabihin ng ating bida ang lahat sa kanya. At sinabi naman ni Mengi na ang lahat ng impormasyon na iyong nabanggit ay classified bilang high level, upang ang maging presyo nito ay medyo mataas din. At dugtong pa niya na considering na ikaw pa ay personal na bumisita dito sa amin, at tinanong niya si Kim Gon na paano kung isisettle na lang natin ito sa 30 silver nyangs. Habang sa kanyang isip naman na kahit pa ang deal na ito ay maging malaking kawalan para sa amin, ito ay sapat upang lamang masatisfied ang crazy bastard na ito. Habang si Kim Gon naman na may masamang binabalak, ay sinabihan niya si Dangwang na tuturuan kita ng isang bagay, na kahit gaano pa man karami ang pera ng isang tao, ito ay wala ng silbi ang lahat sa harap ng kamatayan. At nakangiti naman na parang demonyo si Dangwang at sinabihan niya si Kim Gon na nakikita ko nga. Na matalino ka talaga, cult leader. Nang makita ito ni Mengi ay pinagpapawisan na lang siya, at napamura na lang siya sa kanyang isip, habang sinasabi niya na pinagbabantaan ba ako ng mga bastard na ito. At agad naman niyang binago ang presyo at naging 10 niyang na lang ang kanyang sisingilan sanang bayad sa ating bida, ngunit sinabihan naman siya ni Dangwang, habang nakangiting demonyo na so nangangahulugan din lamang na handa ka ng mamuhay sa paghihirap na may nawawalang paa, basta't magkaroon ka lang ng pera, tama ba? Naikinagulat naman ni Mengi na parang nangangayayat na ito sa sobrang takot. At sinabi naman ni Kim Gon na exactly, mabilis kang makaunawa, hindi ka tulad ng iba dyan. Naikinainis naman ni Mengi, at pasigaw niyang sinabihan si Kim Gon na teka lang, cult leader. Hindi ko naman maaaring ibigay na lang ang impormasyon para lamang sa wala. Ngunit sinabihan naman siya ni Kim Gon na hoy. Walang nagsabi na gusto namin ito ng libre, dapat ay may ibigay din kami sa iyo bilang kapalit. At nang marinig ito ni Mengi ay nakahinga na siya ng maluwag kasing luwag ng ex mo ay sorry guys maling words na naman peace. Habang pinagpapawisan ay mapagkumbabang sinabi ni Mengi na hindi naman kita pinagdudahan kahit isang segundo cult leader. At nagtanong naman si Mengi kay Kim Gon na kung ano naman ang maibibigay ng ating bida sa kanya bilang kapalit. Sumagot naman si Kim Gon na para ka namang isang bata masyado ka namang excited, na naghihintay para sa regalo sa Christmas Eve. At sinabi na nga ni Kim Gon na ngayon ang Santa Claus na nandito sa harap mo, ay ang maibibigay na kapalit ay ang iyong buhay. Habang may nanlilisik na mga mata, na agad namang nagpanginig sa buong katawan ni Mengi, ang kanyang nakikita. At napaluhan na lang ito habang napamura ay napapatanong na lang siya na kung sino kaya ang Santa Claus na iyon, at ano naman ang Christmas Eve. At may pang-aasar na sinabi ni Kim Gon na hindi mo makukuha ang iyong regalo kung iiyak ka, sabay tanong niya kay Mengi na gusto mo bang umiyak na lang at mamatay. At makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi ni Kim Gon na ngayon, since napagkasunduan na natin ang patas na kalakalan, paano kung dumiretso na tayo sa urgent matter? Habang sa isip naman ni Mengi na papaanong naging patas iyon puro na lang pagbabanta ang mga sinabi mo, mas worse ka pa sa isang demonyo na hayop ka. At habang napipilitan ay sinabi niya na oo, ipapadala ko sa iyo ang hinihinging impormasyon sa Merm Alliance. At dugtong pa niya na gayon paman ay kailangan kong humanap ng mga partikular na grupo na maaaring makatulong sa Mongo cult, kaya kailangan mo akong bigyan ng oras. At tinanong naman siya ni Kim Gon na kung gaano naman ito katagal. Sumagot naman si Mengi na hindi masasabing sigurado, ngunit mga 30 araw.
Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon na 1 linggo. At may pagbabante niyang sinabi kay Mengi na bibigyan kita ng 7 araw, kaya dapat ihanda mo ang lahat. Naagad namang sumangayon si Mengi. At nagtanong ulit si Kim Gon na sabihin sa kanya ang higit pa patungkol sa Kunlun sect. At nagtataka namang nagtanong si Mengi kay Kim Gon na kung ano naman ang patungkol sa Kunlun sect, at kung bakit gusto itong malaman ng ating bida. Ngunit agad na rin niyang ipinaliwanag kay Kim Gon na ang Kunlun sect ay isang Daoist sect na matatagpuan sa mataas at nalalatagan ng nyebe ang mga bundok na ito. At isa itong lugar na hindi madaling maabot ng mga tagalabas, at dahil sa pagiging isang napakasaradong sekta, hindi gaanong nalalaman ang tungkol dito. However, nagawa nilang sumali sa 9 sect na isanggang dahil sila ay isang maliit na elite group na ang bawat miyembro ay may malaking kapangyarihan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pagkatapos ng digmaan laban sa Blood Death Cult, ang lahat ng mga disciples ay pinababa sa bundok. At napaisip naman si Kim Gon na ang isang group ng elite ay dapat ko na ba silang patayin lahat pagkatapos. At nagtanong naman si Kim Gon kay Mengi na ibig sabihin ba, na hindi na interesado ang mga nakakataas sa kanilang mga disipulo. At sumagot naman si Mengi na oo, parang ganun na nga. At tumayo na nga si Kim Gon habang sa kanyang isip naman ay napasabi na lang siya na sa palagay ko isa itong blessing in disguise. At sinabihan niya si Mengi na sige, ipadala mo na lang ang iba pang impormasyon sa Mongo cult. Ngunit bago umalis si Kim Gon ay tinanong niya muna si Mengi na kung ano na ang kanilang relasyon ngayon. At sumagot naman ito na sila ay magkasosyo na sa negosyo. Ngunit sumagot naman si Kim Gon na nakakalungkot naman yun. At habang naglalakad palapit kay Mengi ay sinabihan niya ito, na mayroong kasabihan sa aking mundo kung saan ako nanggaling. Na ang dalawang tao ay magiging magkaibigan matapos ang kanilang away. At seryoso niyang tinanong si Mengi na ngayon sabihin mo sakin kung anong relasyon meron tayo ngayon. Sabay hawak sa balikat ni Mengi, at napamura na lang si Mengi sa kanyang isip na ang crazy bastard na ito, ay isa na naman itong one-sided beating. At kinakabahan niyang sinabi kay Kim Gon, habang pinagpapawisan na tayo ay magkaibigan. At nang marinig ito ni Kim Gon ay agad naman siyang tumalikod sabay sabing yun lang. Ngunit alam mo, ang isang kaibigan ay isang taong handang isakripisyo ang kanilang buhay para sakin at isang taong ibibigay ang kanilang buhay para lamang mabuhay ako. Nang marinig ito ni Mengi ay pinagpapawisan na lang siya at napamura sa kanyang isip na kung ano itong bullshit na pinagsasabi ng ating bida, at nakangiting sinabihan ni Kim Gon si Mengi na anyway, ako ay nasa iyong pangangalaga na ngayon, aking kaibigan.